Traffic gar. EDSA de Tagapo. Here we go. Ingay talaga ng brakes natin sa likod ha. So yun, what's up sa inyo mga buddy, no? So for today's vlog, welcome back pala muna. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's vlog is gusto ko lang itakal sa inyo yung ating tires, which is yung Corsa Platinum M5. So gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko dito sa tire na to, no? Sa mga naghahanap dyan ng tire na ipapalit sa kanilang alaga, is sana makatulong tong vlog na to at yung mga pagsasasabihin ko dito. So bibigyan ko lang kayo ng review, real talks about dito sa gulong na to. Magagas up muna ako bago ko ituloy yung daldal ko, dahil tangina blinking na to kahapon pa. Ayan, nakaka 21 kilometers na yung yung tape F natin. Pag tayo dito, syempre Petron number 1, Petron all the way. Petron lang ang ating gas. Grabe bang traffic ba, oh? XCS 200. Ang lagi na lang nasisira to. Oh. Balik ako ng balik ng spring, balik din ang balik sa pagkawala sa spring eh. Kaya di ko na ginalaw. Okay na yan, oh. Kinakalangan ko na lang pag magpapagas ako. Oh, yun. Nakakita ko may daan na makipot. So ayun, balik tayo sa ating topic mga buddy, no? So, i-share ko nga sa inyo yung aking mga karanasan dito sa Corsa Platinum M5 para naman makapag-decide kayo kung masama to sa mga option na bibili nyo, alam nyo kung ano yung mga pwede nyo maranasan, no? Pag ito yung binili nyo tires. Siyempre, sa mga gulong, mga body, ang pinakaunang tanong dyan kung makapit ba. So, makapit nga ba si Corsa Platinum M5? Para sa akin mga buddy, sa dry road condition is okay naman siya. Kung bibigyan, sige patawid. Kung bibigyan natin ng ratings, bigyan natin siya ng 8.9 out of 10. Bakit nga ba 8.9 yun nasabi ko, no? At hindi ko pa ni 9, no? Hindi ko pa tinen. Siyempre, nakatry ako mga buddy ng ibang goma, ibang tire sa ibang motor. So nakakagamit tayo ng iba't ibang motor, no? And masasabi ko na hindi siya ganoon kakapit tulad ng mga Pirelli, Diablo, yan, Michelin, mga Michelin na mamahalin. At yun, sa dry condition na road, no? Okay naman siya. Pero parang hindi siya nalalayo sa stock mga buddy. Hindi siya ganun sobrang nagigets mo yung punto ko. Hindi mo siya mararamdaman na talagang napakakapit niya, na talagang hindi ka niya ibibitaw sa no. And sa skid, may mga skid din syempre. Di naman maiwasan yung kahit naman sa sobrang kapit na gulong mag-i-skid yun, lalo na pagka yung brakes mo talagang nag-lock na, yung sobra ka na sa preno. Saka yung mga nagamit kong tires na mga binanggit ko kanina, no, mga body, yung Pirelli, yan, Michelin, talagang pagka ginamit mo siya, no, yung natry mo kahit sa dry road yan, sa tuyong kalsada, talagang ramdam mo yung yung kapit niya, parang semi basta hindi katulad nitong M5. Nakaramdam pa nga ako ng parang feeling ko mas makakapit pa yung stock kaysa dito, no? Pero hindi sila nalalayo, gaya nga ng sinabi ko kanina. Hindi sila nalalayo ng grip pagdating sa dry road. Uy, gagi. Yari paps, palabas siguro si Kuis. Sumabit. Buti minimal lang, no? Hindi yung sobrang talagang wasak. Ay, stop! Uy, tayo na airbender. Pinestop ako ni boss. So ayan mga buddy, yun yung ating rating sa kanya pagdating sa dry road condition. Dumako naman tayo mga buddy, no, sa pagka wet condition. So kamusta nga ba si Corsa Platinum M5 pagka basa yung kalsada? So ang masasabi ko lang po, no, ito real talk to na walang eme to. Wala kang pakialam kung pagdating sa wet, talaga namang
na makapit pa yung stock. Ewan ko ha, ewan ko sa akin yun, sa based on experience ko yun. Ewan ko dyan, may mga padi tayo dyan na naka-core sa Platinum M5. Sige, mag-comment ka dyan sa baba, patunayan mo sa akin na hindi to madulas pagdating sa no? Sa wet, sa pasa, sa ulan. So, napakadulas niya mga padi. Yun yung medyo nakakapanghinayang dito, no? Sa gulong na to. Dahil, kaya nga ako nagpalit ng gulong, no? Para talaga dun sa ulan. Kukala ko, madulas na yung stock ko. May mas madulas pa pala dun. So yan mga padi, no, yung ratings ko dito pag maulan, siguro grade na natin siya ng 7/10. May kapit naman siya, pero iingatan mo lang talaga, no. Huwag kang bibira-bira ng talaga namang hataw na hataw pag maulan. Saka ramdam ko na una pa lang, no, nung umulan, talaga nung una akala ko tawag dito, akala ko sa break-in period lang, pero nung tumagal, dun ko na pagtanto, no. Nakailang libo na ako, madulas pa rin siya pag maulan. Ibig sabihin, dun na to sa tire, oh. Hindi ako naninira mga padi, no. Real talk lang tayo dito. Hindi ko para pikein o abanguhin yung isang produkto, para lang sa views o kung ano man na okay nang inang shit na yan. So yun, kung bibili kayo nito o nakabili na kayo nito, mag-ingat lang kayo pagkabasa yung kalsada, no, kasi talagang madulas siya mga padi. May isang beses pa na parang kakaulan pa lang nun, hindi pa sobrang basang-basa yung kalsada. Bumili ako ng bigas nun, tapos putay na, pagpiga ako, tangina, dumulas talaga ako kasi medyo paliko ko nun. Pero di naman ako naglin na sobrang lin, yung liliko lang ako ng normal. Sabay paggas ko ng dahan-dahan pa yung gas ko, kasi alam ko naman na medyo madulas yung tire ko. Bigla siya kumamot, umiikot lang ng hindi nag-grip. So yun talaga, sobrang disappointed ako pag naulan. Kaya pag maulan, ang takbo ko dito talagang takbong panayad o takbong sakto lang. Hindi ako masyado nagtotodo dito kasi talagang shop. So yun yung ratings natin sa kanyang grips mga padi. And sana sa kapunta to the moon road trip. So yan, next mga buddy is i-judge naman natin siya base sa kanyang looks. Sa looks, putay na 10 out of 10 ako dito kasi ganito yung mga gusto kong tire, yung mga simple lang. Yung para lang siyang yung grip kasi nitong Corsa Platinum M5, para lang siyang para lang siyang pinagulong sa mga gummy bears. Yung mga ganun-ganun. Basta parang gummy worms yung design niya, gummy worms na candy, alam niyo yun, sa mga bata. Sa looks mga buddy is wala masasabi, 10 out of 10 kasi sobrang angas lang niya tingnan, lalo pag umiikot. Ganun yung mga tinitingnan ko pag bumibili ko ng gulong, maangas ba yan, kung ano ba itsura ng tread niyan, yung kanyang tread. So yan, kung magtataka kayo, nandito tayo, papunta tayo ng Kabuyaw. Susunduin natin si Boss Idol dahil pauwi na siya galing trabaho. Sasalubungin ko yung kanyang shuttle dahil mabagal yun. At yan, mamamalengke kami mamaya. Ewan ko kung maisama ko pa kayo sa palengke, baka mawala na kayo ng gana kasi putay na ano ba naman yun, namamalengke lang naman ako. Tapos putay na automatic, hindi na abot sa motor yan, abot na sa palengke. So, pwede na maturuan ko kayo paano pumili ng isda, paano pumili ng talong, paano pumili ng gulay, e-bike. Yun. So yun mga buddy, next natin is yung durability ng Corsa Platinum M5. So gano'n nga ba katibay o gano'n nga ba katagal maubos, no, tread ng Corsa. Sa aking experience, no, mga buddy, nakakailang odo na ba tayo? 29,000 going 30,000. Nagpalit tayo 17k odo ata. Ayun, 12,000 na natin siyang gamit, and yet, no, mga buddy, okay na okay pa, makapal pa yung kanyang tread, malayo pa sa TWI. Ayun naman ang ikinatutuwa ako doon, no? Dahil syempre medyo makakatipid tayo ng ating goma dahil mabagal siyang maubos. Kaya lang syempre, kaya mabagal maubos kasi hindi ganon masyadong performer yung tire natin. Pero it's all good. Nasa pagdadala mo na yan, kung paano mo dadalhin yung nabili mo o nabili ko, paano mo i-handle yung yan. Syempre kakabisaduhin mo yan tires mo, kung ano yung karakteristik niya. Iba-iba din kasi yan, no? So sa gulong din may ganon. Dito syempre medyo maingat lang tayo pagka umuulan. All good naman dahil ang tagal-tagal niya maubos. Uy, patay. Sa cornering naman mga padi, no, nalimutan kong banggitin kanina. Sa cornering is nadala ko to ng Marilaki. Siyempre, kinakapa ko rin, pero okay naman siya sa cornering. Wag mo nga lang igagaya sa mga talaga performer tire, no? Yung talagang makakapit, mga soft compound o kung anong compound man yan o compound nyo. Bumibanking naman kami, may back ride ako nun. Siyempre, dagdag traction yun. Hindi ko masyado ramdam na hindi siya makapit. Pero okay naman, no? Hindi naman kami nag-shoot sa portal sa Marilaki. So yun, we're here at Puluna. Uy, ayun, oh. Uy! Uy!
Oy, 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 oy. Tangina, hindi kaya ako makapiright niyan. Brad, baka makapiright ako, Brad, ah. And dagdag ko lang sa kanyang durability, mga padi, yung kanyang tibay is matibay naman siya dahil hanggang ngayon, no, sa loob ng 1 taon nating gamit, eh wala pa siyang yung mga puncture, yung mga baak, mga butas. Doon kasi sa stock natin dati, meron siyang wakwak, nawakwak siya ng ano eh, nawakwak siya ng di ko alam. Pero dito, ibig sabihin, matibay yung goma. Wala akong nakita mga indikasyon na meron na siyang wakwak. May mga konting butas-butas lang na maliliit, pero normal lang po sa gulong yon dahil ginagamit natin sa kalsada. Tapos kung saan pa ako pumupunta tayo sa mga bundukan. Para sa kanya durability, bigyan natin siya ng 10 out of 10. Sasagasaan nyo nakabike. Ang kagoy. Ayaw nyo magbiga. Yan eh. Yan mga padi, no? Correction lang pala. Hindi pala 17,000 tayo nagpalit ng gulong. Inapasensya na kayo, no? Nakita ko dun sa notes ko 19,000 pala. So pag 19,000, 10,000 pa lang natin siyang gamit. Sorry na, God bless. 2,000 lang naman yung discrepancy. Kaya okay lang yun. And dyan mga padi, no? Kung tatanungin nyo ko kung may recommend ko tong gulong na to, para sa akin, kung hindi naman ganun kalaki yung budget mo, no, is pwede na to. Hindi kasi sobrang laki yung budget ko talaga nung bumili ko nito. Nasa 4,000 plus lang yung bili ko dito, pare, sa replica. Kung may re-recommend ko to mga buddy, yes, may re-recommend ko to. Pero ang payo ko lang is ingat ka pagka medyo pagkabasa yung yung kalsada. Sa tuyo naman kasi wala akong problema dito. Okay naman siya. Doon lang pag naulan. So minsan lang naman naulan, problema mo pag nagtag-ulan. Pero tingin ko nasa driver na yan mga padi. Siyempre kung talagang driver ka, no, alam mo paano mag-adjust sa kung anong meron ka o kung anong merong kapasidad meron yung gulong mo. Awa ng Diyos, magto 3 years na sa atin tong NMAX and hindi pa tayo jumajalembong ng talagang mainam na talagang matindi. So thankful po ako doon mga padi. And salamat na rin kay G. So, ano pa bang pwede mong bilhin? Kung ako ito, 'di ba, nakakorsa tayo. So kung ako is magpapalit ng gulong, ang pamimilian na natin, syempre, nandiyan yung Pirelli Angel scooter, Pirelli Diablo, yung Diablo Rosso. Kaya lang tangin na talaga ang mahal nun eh, ang mahal-mahal doon. Tapos meron ding Maxis, tapos meron ding wait, tigil tayo. Ayan, matatraffic na siya diyan eh. Baba ka na, andito ako sa likod nyo. Pwede ba dyan? Siyempre meron tayong dalang helmet, Boss Idol. Yo. Sige. Maxi Star talagang makapit daw yun. Kaya lang ang bilis maubos, siyempre makapit talaga yung gulong. At yun, pwede din kayong mag Michelin City Grip 2. Yun talaga yung gusto kong tire, pero hindi talaga kaya ng budget nun. Kaya tayo na nag-Corsa tayo, pero it's all good naman. So yun, di all good yung audio ko. Yan, pauwi na ako. Buong akala ko meron ako audio. Nagpapaalam ako nyan sa mga padi. Ngunit subalit datapwat sa hindi inaasang pagkakataon ay nawala ang aking audio. At napansin ko lang ito ngayon habang ito ay aking ine-edit. Naway natulungan kita sa mga pinagsasabi ko, mga pinagdadaldal ko. Kaya mag-ingat kayo lagi sa inyong mga biyahe para hindi kumalat ang inyong tae. Maraming salamat. Yeah, I'm out. Babush. Woo!